Hello mga kol, welcome back na naman sa ating YouTube channel. For today's video mga kol is babiyahin na naman tayo ng Luzon. Mula dito sa shop natin is babiyahin tayo hanggang Crystal Beach, Zambales, kung saan gaganahin yung OK Camp Out Season 4. So abangan nyo kami doon kung ano yung mga activity na gagawin at saka marami pa kaming gagawin after ng event. So samahan nyo kami sa aming biyahe at saka alamin din natin kung magkano yung gas ratio nitong ating Suzuki Jimny at saka alamin din natin yung gas ratio nitong NV100 na Suzuki DR17B. So sabay to magbiyahe silang dalawa. Alamin natin kung ano yung ratio bawat unit. So ito minivan, ito naman yung commercial unit na Suzuki Jimny. So tara, biyahe na tayo. So ready na tayo na alis mga calls. Pakita muna natin yung mga karga natin dito. So makita natin dito, dala natin yung ating Kings, Adventure Kings na 12 volts na rep. Tapos meron tayong mga gamit dito, cooking set. Then ito cooking set, then mga ano natin. So upuan at saka unan. Meron din tayong power station dito. Kung kailangan natin ng kuryente is meron. Super loaded yung unit natin. Tapos dito naman sabay natin yung Suzuki minivan na DR17V. After dito, alis tayo tapos magpagas muna tayo. Full tank natin lahat ng unit, itong dalawa. Tapos alamin natin kung ano yung gas ratio mula dito hanggang Surigao City. So, tara! Samahan nyo kami. Pagas muna tayo dito. So full tank natin yung dalawang unit kasi pareho silang empty. So lagay natin sa zero. Then yung isa is ipaano din natin sa zero. So tingnan natin magkano din yung full tank natin dito. So lagay natin sa zero yung dito. Ayan. So, lagyan natin sa 00 kung magkano lahat kakainin na gas mula dito hanggang Surigao. So, let's go. Daan muna tayo dito para hanap tayo ng makakain. So my favorite. So pag laging nagbabiyahe, ito yung laging kinukuha namin. So dinadala para may makakain sa daan. So Sampalok special. Pasalubong pero kami yung kakain ito. Tapos na tayong bumili ng makakain natin sa daan. So, tuloy na tayo sa biyahe. So, let's go! Let's go! So, dito tayo ngayon sa San Franz. Dinner muna tayo. Sabaw. Tulog yung sama ko. Na, Terita.
Tipid. Alang-alang. So, dalawang rice. Kalirita. Inalang. So, yan yung ulam namin ngayon. So, let's go. Tapos na tayong kumain. So, meron pa tayong mga 197 kilometer mula dito. So, estimated arrival 11:47. So, grabe dito. Mag-alas 9 pa. Pero grabe na yung pag sa daan. Pero, sa may yata dito. Kaya sobrang traffic. Time check is 9:38 in the evening. Dito tayo ngayon sa Cabadbaran City na. Estimated arrival 11:49. Medyo traffic dito. At kusang mama. At kusang papa, mama. Pamilya na ko sa bago. Pagyanis. Tatang bibay na tre, ito pa, bakit? Ito na tayo sa Surigao City. Ganda ng ilaw natin, oh. So, yung fog light natin is available to sa shop natin. Ayan, kita natin, oh. Basta ng ilaw natin kahit naka-10 tayo, klarong-klaro pa din yung daan natin. Naantok ako. Dapat kanina pa kami kasi na-traffic sa Cabadbaran. Ayan, pagas muna tayo. So, record natin dito is 333.3 kilometer. So, 2 bars. Pareho lang yung tinakbo, no? Dun sa minivan. So, dito natin malaman kung sino ang mas tipid. Si Suzuki Jimny 5 doors ba? Pero loaded to. Or yung DE17B na minivan. Let's go. Tingnan natin. Wow. 3 bars. 353 kilometer. Half tank lang. Sobrang tipid ng minivan. Ito, DE17B. So, malalaman natin ngayon kung anong ratio nitong minivan versus nito. So, susundin natin yung kilometer niya kasi dito is ano lang siya, 333 sa Jimny natin. Itong unit na to is ano to mga kala, latest model. So kung makita nyo is ganyan yung kanyang cluster panel, non-turbo, 2020 model. So D17B 4x2 Tiptronic. So alamin natin kung ilan yung ratio. 20.7. 17? Ha? 17 ang ratio. Grabe. Grabe yung ratio. Tipid. Tingnan naman natin yung sa Jimny natin kung ilang ratio to. Ito, naka 15 inches na gulong, 235/75 R15. May mga karga tayo sa likuran, dami mga gamit kasi yung D17 is walang karga. So empty yan. So dito sa unit natin is fully loaded. Full tank sagad. Yung gulong ng ating D17 is 165/65 R13. Yung original niyan is 12 inches. So, yan, nagbago na din yung gulong. Pero dito sa Jimny, napakalaki yung pinagbago din. So, 235/75 R15. Yung original is 195/70 yata, kung hindi ako nagkakamali. Ang load ng ating Jimny is meron siyang rooftop tent at saka may extra box sa itaas at saka may mga gamit natin dito sa likuran natin. Meron tayong ref karga, mga damit. Nasagad natin kasi kanina nung nagpagas tayo, nung unang gas natin is sinagad natin. Ang napagas natin mga kol is 32 liters. So divide natin to ng 32 liters. So, yung ratio natin ngayon is 11 km per 1 liter. So, loaded with rooftop tent and ibang karga. So, yan yung ratio natin from Tagum City hanggang dito sa
Surigao City. So, ang layo ng diferensya sa fuel consumption between Suzuki Jimny and Suzuki minivan. Makina ng minivan is 660cc and sa Jimny is 1.3 or 1.5 something ganun. Sige, thank you. So, dati nung nagbiyahe kami is yung ratio is 12.5. Tuloy na tayo sa Lipata Port. Ngayon, alam nyo na kung ilan yung ratio ng D17B long drive. So, yung ibang unit is kumakain ng mga 15, ganun, 14. Lalo na sa mga turbo, nasa 14 to 15. Pero sa mga non-turbo, napakatipid yan. So, hindi nakakalam, nag-accept pa rin tayo ng mid-order, ng minivan. Pero medyo matagal lang yung gawaan, mga kol. So, kinokontrol na namin yung mga, gawa namin para hindi pressure at saka maano kami sa stress. So, relax muna kami sa stress kaya medyo matagal yung gawa natin. Continue on Route 1 for 9 kilometers. So, dito na tayo. So, si Manny na lang yung kukuha ng ticket. Baka Montenegro yung sasakyan natin ngayon. So, meron na tayong booking. So, total pa namin to mamaya kung magkano lahat. Thank you. Pasok na tayo. So, bayad ng PPE. Sana makasakay tayo agad para makapag-relax na tayo. Then, mahahabang biyahe na naman bukas from Benito Allenport. So yung nabayaran natin ngayon mga kol is nasa 2,800 yung sasakyan kasama yung driver. Plus is 200 sa pasahero. Kasi may kasama tayong isa. Tapos nagbayad din tayo ng 50 pesos doon sa entrance kanina para sa barangay. Tapos nagbayad tayo ng 129 na PPE. So all in all is 28 plus 200 plus 50 plus 129. Overall is nagbayad tayo ng 3,179 pesos. So papuntang Binit yan. So Lipata Port to Binit. So, first time natin na mag-Binit kasi dati, nung lagi tayong dumadaan dito is Lipata to Liloan. So, ngayon is Lipata to Binit yung sasakyan natin. Pasok na tayo. Sasakyan natin. So, dito na tayo sa loob. So, tulog muna tayo. Mamaya, condition naman. So, time check is 2:29 in the morning. Relax muna tayo.